Kaya hindi ko maintindihan kung bakit merong isang vlogger na napanood ko. Akalain mong sinasabi niya, Nelson, na gusto na raw akong ipatiwalag ng maraming kapatid. Ay, hindi kayo nagpagawa nito? Hindi ako sila nagpapagawa. Ngayon gusto ko kung nakikinig sana at nanonood yung vlogger na babae, kasalanan ko ba kung isabit ako doon sa truck na ginagamit nila, Jen? Mayor ng Mexico, Pampanga. Ganun ba? Yung kapatid niyan, pinakulong ko pa eh. Kaya maniniwala ka. Ito, ang atin pong purpose ay para sa kapayapaan, Kong. Ito pong rally na ito. At pong mga pictures at larawan, ang nilagay, yun daw rally ng Iglesia ni Cruz against injustice. Wala po ako narinig na ganun, Kong. Para malaman mo, matatapos din ang ligaya mo. Tinutulungan ko lang kayo, sir, kasi napapahiya ang Pilipinas. Ganito ba ang House of Representatives? Dadagan, Balita News Update. At sa amin, nakapag-harvest na kami, kakatanim lang eh. So, hindi, buti na lang yung timing, hindi yung bago aanin, nakapag-anin na tayo. So, kung yung season na susunod, there's a, hindi. With 5,000 pesos. Hindi po akong bangang. Alright, welcome back naman ho sa ating munting bahay. Danagan Balita Reaction na video. Luzon, Visayas at Mindanao. Kamusta ho? Lahat ng mga Pilipino saan maglupalop ng ating mundo. Welcome ho sa ating munting bahay. Kasama niyo po tayo sa paghatid ng mga komprehensibo at totoong mga balita na minsan ay hindi natin mapapanood sa mainstream media, mga kabalitaan. At kung bago pa lang ho kayo sa ating official YouTube channel, mag-subscribe na rin ho kayo. Like, comment at share niyo po yung video para lahat-lahat ay magkakaroon ng idea kung ano na mga kaganapan sa ating lipunan. At pindutin niyo na rin po ang ating notification bell. Paglilinaw lang din ho natin kasi sa nakaraang araw tayo ay may ibinalita ho sa inyo patungkol ho mga kabalitaan sa planong pagrarally ho ng INC. Dahil po sa post ni Jay Sonsa ay ating ibinahagi ho sa inyo at nakasaad doon na INC rally stand against injustice. So mga ilang minuto ay may nagko-comment to, may marami na nagko-comment at ito po ang nakapagbigay pansin sa atin, itong comment ni Mark Niel Rojas 4794. So yan, makikita nyo yan sa screen dyan at ang sabi niya po sa atin, ibang tao nag-post niyan, injustice, diyan INC. Ang INC pakay para sa kapayapaan. At meron ding isa si Jornex 4274. Sabi niya, walang ganyan na pahayag ang INC ang dahilan ng rally, kaya mga vlogger naglalagay ng ganyang titulo. Ang rally ay para ho sa kapayapaan. So klaruhin ho natin ito, mga kabalitaan. And ito rin si Clean Hard 9563, correction po, hindi po kaya mag-rally ang iglesia ay dahil sa injustice. We stand for peace. Salamat po, mga kabalitaan. So yung mga nagko-comment ho ay talagang mga professional at kagalang-galang dahil although medyo hindi ho maganda sa kanilang pagdinig, ngunit sila ay nagko-komento ho for the sake of transparency na rin para ho sa ating mga kababayan na naniniwala sa mga nakikita ho sa social media gaya ho sa atin. At nung binigyan ho natin ito ng pansin, itong post, ay sinabi naman ho natin na nabigla ho tayo kung ito ba'y totoo na injustice, kasi alam naman ho natin na ang sinabi ho ng saganang mamamayan ay para ho sa kapayapaan ng ating bansa at hindi na ho magkawatak-watak pa, mga kabalitaan. So maya-maya po, may paglilinaw ho dyan itong saganang mamamayan. At ito ring retired general, at balikan ho natin ito yung pangyayari dyan sa Huwad Committee hearing kung saan ay biglang sumulpot si Inday Sara Duterte. At nagulantang ho sila sa pagdating ni Inday Sara at napapalunok na sa lawa itong si Chihuahua nung tinanong ni Inday Sara at itong si Akop naging baldado rin sa sagot ni Inday Sara Duterte at lahat sila ay nakasimangot, pati si Paduano ay hindi ho nakaimik, mga kabalitaan.
So bago tayo magsisimula, panoorin niyo muna itong mga representatives natin, district representatives at party list representatives na aktibo ho, partisipante sa WAD committee hearing sa Mayabang Kapulungan. Markado na ho sila para sa midterm election 2025 na hindi masasama ho sa sample ballot mga kabalitaan. Panoorin niyo na po. Heto na. Alam nyo na. Alright, nagbabalik ko tayo mga kabalitaan. So kayo na pong humusga para sa darating na halalan next year na po. At tandaan nyo, araw-arawin nyo pong panoorin itong video ito or sa kahit saang video sa atin kasi naandyan ho yung mga pagmumuka ng mga hinampak mga kabalitaan. Kayo nang bahala ho dyan para ma-memorize at makilala nyo ng husto yung mga pagmumukha nila. Anyways, diretso na tayo dito sa ating paksa. Pakinggan muna natin itong si Kuya Ed. Ay may babala o paalala ho itong si Kuya Ed sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Dahil siya ay, or sila mismo, yung mga nagre-react na mga retired general ay sinabihan pa naman na destabilizer. Alright, so ito yung resback at babala ni Kuya Ed mga kabalitaan. BBM, hanggat maaga, huwag mo kaming akusahan na kami ay mga destabilizer sa sala na ikaw ang gumawa. Hindi mo kayang linglangin at itago ang katotohanan, BBM, na nagpabaya ka, nag-abuso mo, nag-abuso kayo o abusado kayo sa inyong mga kapangyarihan. Tandaan lamang ninyo na naandito kami at patuloy kaming gagabay para mapangalagaan ang kapakanan ng taong bayan at ang mahal namin sa buhay. Pinaaalalahanan lang namin kayo na hindi tulog ang taong bayan at nandito kami para malaman mo. Matatapos din ang ligaya mo. Hipo ho ba? Ang sabi niya, matatapos din ang ligaya mo. So ano bang ibig sabihin nun mga kabalitaan na? May ibig sabihin ba nun? Kaya medyo dinetain nyo na yung... lang. May pumasok. Ito pa. Nagmamadali si VP Sara Duterte mga kabalitaan. No? So, ito po, yun po ay palala lamang sa ilang retired general. Marami na hong kumbaga marami na ho sila no na naglabas ng sama ng loob. Isa na rin ito si Kuya Ed. Ay nakakatakot ho kung totohanin ho nila ito dahil may bali-balita ho na yung mga retired ay nag-iipon-ipan, nagsama-sama na ho, nag-uusap na patungkol ho dito kung anong mga posibilidad na mangyari. Kaya sana hindi magkakagulo ng Pilipinas dahil lang sa ganitong problema, dahil sa isang tao lang o dalawang tao o tatlong tao, si Bongbong, si Liza at itong si Tamba mga kabalitaan. Kaya ipanalangin din natin na maging successful ho yung rally ng Iglesia ni Cristo sa darating na January 13, 2025 mga kabalitaan.
At heto na rin po ay ibabalik ko natin sa inyo. Ito maganda kasi itong clip na ito no. Talagang butata ho dito lahat ng mga nagpapanggap na marunong ho sa batas. Lalo na ho itong si Attorney Google na kulilat ho talaga ito sa survey dahil siya po ay tumatakbong bilang gobernador sa Laguna at nangunguna ho itong si Sol Aragones. Kaya ewan ko lang kung magkanong perang hingi niya dito sa kamera, sa kanyang amo para ipamumudmud dyan sa kanyang lalawigan. Hintayin lang ho natin. Sana magiging no? Magiging aral na rin sa mga buhaya dyan sa Kongreso. Ay sigurado ho hindi na ito makakabalik dyan mga kabalitaan. Tuloy ho tayo kung paano ho nilampaso ni Sara Duterte itong mga nagpapanggap na mga abugaog na lang para hindi medyo sakit sa tenga mga kabalitaan. Eto, panoorin niyo po. Kinontempt nyo na, dinetain nyo na yung tao for due process. Sir, asaan ang explanation ng due process ninyo doon? Tinanong kita kanina, sino ang appointing authority? Yusek ng ASEC. Anong sagot mo? Secretary. Hindi mo alam. Kita sumagot. Camera. You need to reconsider that extension of your detention. It was illegal in the first place. You asked the president why he accepted the resignation. Do not ask due process. I think the proper remedy is for you to go to the court. Do you really want to show the Filipino people kung anong kaalaman ninyo sa batas? Yan ay masakit. Do you really want to know or to show to the Filipino people kung ano ang kaalaman nyo sa batas? Tingnan mo yung mukha ni Akop. Parang batang bagong ipinanganak lang mga kabalitaan, ha? Oh, parang batang iniluwal ng ina na hindi pa po nakapaligo. Oh, tingnan niyo si Akop. 'Di ba? Butata ho siya sa sagot ni Sara. Abogado yan, Chong. Tapos, kung hindi ka makasagot-sagot sa tanong ni Sara Duterte, hihingi ka ng backup sa korte, Sasabihin mo pa sa kanya na the best thing you can do is to bring it to the court. Nako, mahiya naman kayo sarili nyo dyan. Wala na talaga kayong maisagot. Kaya korte na agad yung nasa kukote nyo. Hiyang-hiya sila dito mga kabalitaan. Ang sinasabi ko lang po ay sundin po natin yung batas. Kaya nga sir, sundin natin yung Kasi batas. Kasi nandito po kayo dito sa bahay ng Kongreso. Yes sir, sundin natin yung batas. Why will you penalize, punish Yusek Lopez for an act of the president? Tinutulungan ko lang kayo sir, kasi napapahiya ang Pilipinas. Ganito ba ang House of Representatives? Tinutulungan ko lang kayo sir kasi napapahiya na ang Pilipinas. Ganito ba ang House of Representatives na walang kalamalam sa batas? Tingnan mo pagmumukha nitong si Bolstar. Tingnan mo pagmumukha nito ni Attorney Google. Talagang nakasimangot na lahat pati na to, tingnan nyo. Titigan nyo mga kabalitaan. Kasi hindi pa sa panahon nito parang natatagalan pa kasi sa Christmas bonus to Ngayon, ang problema lang kung may bonus bang matatanggap itong mga hunghang na ito. Kasi hindi pa po napirmahan ni President Bongbong Marcos yung kanilang bill na ipinadala ho sa Malacanang dahil nga po ay nangangamuti ngayon si President Bongbong Marcos kung paano pipirmahan ito dahil may nakita ko siyang malaking butas sa 2025 General Appropriations Act mga kabalitaan. So, kinupuruntan niya si Chihuahua. Hindi magpaka-inday pa kayo. Bisayang dako yan. Alala nyo si Kimbo, tinuruan pa. Pwede ba palitan nyo na lang chairwoman? Kawawa talaga si Toko Anyways, yun po ay isa sa mga natin yan, no? Isa sa mga tawag nito, topic mga kabalitaan. Ngayon po ay atin naman hong ipapakita sa inyo itong pagpapaliwanag
sa side naman ho ni Congressman Marcoleta dahil may isang vlogger na babae umano na binatikos ho siya dahil kasama niya po itong si Pastor Apollo C. Kibuloy sa isang billboards kung saan ay di umano itiniwalag na siya sa simbahan ng Iglesia ni Cristo, mga kabalitaan. Buti lang hindi niya nabanggit yung pangalan kasi pag nabanggit ho yung pangalan dito, ay nako, araw-arawin ko pong babatiin yung babaeng yun. Malamang vlogger yun ni Tamba, ni Kalabaw, ha? Malamang. Kaya nga po, ipinaliwanag niya dito na yung mga tarpaulin, mga billboards na nakikita ho dyan sa kahit sa asang lugar dito sa Pilipinas na nandyan ho yung larawan ni Congressman Marcoleta ay hindi ho niya ideya ho yun. Nabibigla ho siya, nagugulat ho siya. Na ba't nandyan yung mukha ko? Ayun pala ay gawa ho yan ng mga local officials na sumusuporta ho sa kandidatura ni Congressman Marcoleta. Ibig sabihin nun, mas lalong pinalakas pa, mas lalong dumami pa ang taga-suporta ho ni Congressman Marcoleta dahil may mga local officials na na tumatakbo ngayon na tinulungan ho siya na masuportahan sa bawat locality, mga kabalitaan. So, ito'y malaking magandang balita ho ito dahil sigurado na ho makakapasok na dito si Congressman Marcoleta at makakaupo na ho dyan sa Senado, mga kabalitaan. At dito rin natin mapapanood ang pagpapaliwanag ng INC, yung kumakalat sa social media na magrarally sila stand against injustice, at ito'y bibigyan ho natin ng linaw at para maklaro ang lahat, maintindihan ng lahat, para mawala na ho sa isipan ng mga kababayan natin na may concern ho sa mga pangyayari ngayon, lalo na sa rally na gaganapin sa Enero 13, 2025 at paglilinaw ng rally na ito ay para ho sa no to impeachment, mga kabalitaan. So pakinggan at panoorin nyo na po itong saganang mamamayan ng Net25. Ito kami ng ilang minuto. Pakita kayo ng Jerry ngayon para... Opo. Ito, kaso picture ko ito. Live po tayo, live. Ayun. Anyway, Kong, kamusta po kayo? At bumati kayo sa ating mga kababayan po. Medyo matagal Okay kayo naman hindi tayo nakabalik. din, Nelson, ano? Tayo naman ay, alam mo, papunta-punta sa maraming lugar ng ating bansa para makilala natin ang ating mga kababayan. Kahapon na nandun ako sa probinsya ng Laguna. Opo. So, Naku, baka may nagdamdam na naman sa inyo doon, Kong. Binisita ko yung Kapitolyo. Sa Santa Cruz. Alam mo Opo. naman ang Kapitolyo ng Laguna ay nasa Santa Cruz. Malayo-layo yan, Kong, ha? At yung munisipyo naman nila ay 5 minutes away from the Capitol. Kaibigan ko naman yung mayor doon, yung Mayor Egay San Luis. Yung Mayor ng Santa Cruz, Laguna. So, Santa Cruz yung Kapitolyo. Opo. Di ba? Opo. So, yung Santa Cruz Municipal Hall doon din. Andun din, yes po. Oo. So, dinaanan ko na rin yung ating kaibigan, si Mayor Egay. Gaya ng dati, napakaraming mga kababayan natin ang talagang napakainit ang pagtanggap dyan. Kaya kahit na alam mong nakakapagod sapagkat ang lalayo ng lugar, ano? Opo. Yung saya mo, dahil yung init ng pagtanggap ay nandun, nawawala yung pagod mo eh. Ayoko, yung mainit na pagtanggap ng kamay. Yun bang, yung pagod na pagod kayo sa biyahe, tapos yun bang kulang na lang yakapin kayo? Ay, naman. Ang lakas makawala ng pagod yun. Ang marami dyan, sa dami ng mga kapatid, Jen, ano? Opo. Lalapit talaga sa iyo at bubulungan ka. Ay, papakilala talaga. Oh. Kapatid po ako na nakatala sa lokal ng ganito. Ito dyan sa Laguna, nakilala ko yung provincial assessor, kapatid pala. Ganun po. Yung nakatalaga sa provincial jail, kapatid din. At maganda ring lalaking kagaya mo, Nelson. Yun ang sinasabi natin. Ang dami. Yung isa, nagsabi pa na may tungkulin. Kung di ako nagkakamali, ay mga 15 siguro yung lumapit sa akin. Ganun po. Yung tuwang-tuwa sila na mayroong pagmamalaki sa kanilang puso. Opo. Kaya hindi ko maintindihan kung bakit mayroong isang vlogger na napanood ko. Akalain mong sinasabi niya, Nelson, na gusto na raw akong ipatiwalag ng maraming kapatid. Sapagkat kinaihiya daw nila ako. Dahil bakit daw ako nagpagawa ng
ng isang billboard na kasama si Ginoong Pastor si Apollo Ginoong Kibuloy. Apollo Kibuloy. Opo. Bakit kaya hindi siya nag-research din na para sana nagtanong-tanong siya kung sino yung nagpagawa? Opo. Kung sino nakipag-usap? Para sana, basta na lang siya magbablog at pagkatapos tatangkain niyang iligaw yung kaisipan ng marami. Alam mo, sa mga kapatid natin, wala akong duda. Hindi naman Ay, opo. hindi siya paniniwalaan eh. Malinaw po sa kaisipan natin yon. Kaya lang, siyempre yung hindi kapatid, na lalo na yung madaling mailigaw, baka ganun nga yung isipin nila. Kaya gusto ko sanang magpasinag tayo ng ilang mga nagpagawa, nakasama ko rin kumakandidato dyan, na talagang gusto nila kung makasali doon sa kanilang mga billboard. Totoo yan ko nga, kasi bilang kayo po sa national, wala tayong, ibig sabihin, hindi nyo napipigil. Halimbawa ako, isama ko kayo sa lararon, magpagawa ako ng billboard. Hindi nyo, Jen, tigil mo yan. Masama naman ata yun ko, nagmamagandang loob na nga po ako sa inyo, di ba? Oo, at ito masasabi ko, yung pagkakagawa ng billboard ni Ginoong Kibuloy, Diyan kasi election kong hindi man lang ako kinausap eh. Ako rin nabigla eh. Ito tapatan tayo, kailangan marinig ng lahat. Sana man lang kung may nag-text sa akin na gagawa po kami ng ganito. Ano po bang masasabi nyo? Baka sakaling siguro baka ihanap ko pa ng ng pagpapahintulot halimbawa. Pero dahil sa nakita ko nabigla na lang ako pagkalaki-laking billboard. Pwede bang ipasinag natin yung mga iba direct para makita na halimbawa yan. Ito si Congressman Wilbert Lee na kumakandidato ng pagkasenador din. Senador din po yan. Siya ang pinakamaraming billboard na naisabit sa buong Pilipinas. Sa iba't malalaki yan kong ha? Malalaki at saka strategic at saka marami. Pero dati ko, mag-isa lang siya. Mag-isa lang siya. Ngayon nila sinama niya ako. Sasabihin ko ba sa kanya, wag mo ko isama. Kung Wilbert, huwag mo naman akong isama dyan. Paano ko naman sasabihin sa kanya kung halimbawa gusto niya akong isama roon? Ako kung pasasalamatan ko yun, kung Wilbert. Siguro pag nagkita kami, pasasalamatan ko na lang sapagkat para sa akin ay pandagdag na visibility ito. Awareness. Napakarami ng nito, ng maniwala ka kahit saan ako pumunta. Nakikita ko yung mga billboard na malalaki at strategic ang mga lugar. Hindi lang boss poster yan kay Kong Wilbert, talagang billboard. Billboard yan. Na ginasusan talaga niya yan. Siguro itatanong ko sa kanya kung meron siya sa doon sa Scarborough Shoal. Palagay ko, sa dami. Alam mo, nung makausap ko, kaya ko lang nalaman na gagawin nila ito. Tinagpo ako nung kanyang political officer. Ito, nabigla ako nung pumunta ako ng Albay. Taga doon pala yun eh. Yes po. Sabi niya, kung yung second wave ng aming nung aming mga tarpaulin na nasa mga billboard, papalitan na namin, napagpasyahan namin, na isasama ka namin. Pagkatapos ang magiging titulo niya, The Defenders. Kanya, ayan, makikita mo. Direct, magpasinag pa tayo ng iba naman. Baka naman sabihin nila, isa lang. Yung iba pang kandidato paano mo nga, ayan naman si Willie Rebillame. Kandidato rin. Kandidato for Senator. Pakinggan nyo. Ano naman sabi? Marami ka matututunan sa kanya. May paninindigan. I'll see you later, Congressman. Congressman, I'll see you. Yan ang mga mamabait na makakasama ko. Mga independent kami, pero gusto ko yung mga independent na may sarili paninindigan. Sinasama niya ako. Meron pang isa dyan eh. Meron pang isa direct. Ayan. Pasok ako sa Senado, kailangan mag-aral ka. Kagabi yun, magkasama kami ni Congressman Marcoleta. Tinagpo niya ako. Nagtanong ako sa inyo tungkol sa batas. Yan po, kahapon niya, kagabi. Napakabuting tao nito, napakasimple. Siya po isang kapatid sa iglesia. At ang nakakatuwa dito ho, marami akong tinanong sa kanya at marami akong natutunan. Especially sa mga estudyante. Una-una, kung tatakbo ka, dapat alam mo yung pinapasok mo sa gobyerno. Kasi nasabi ko, tumatakbo silang senador, pero gusto nila kong makasama sa iba't ibang kaparaanan. Ano naman ang gagawin ko? Sapagkat ako rin naman, gusto ko rin kahit papano, magamit ko rin yung maraming paraan na makilala ko ng ating mga botante sa buong Pilipinas. Alam nga naman, pigilan nyo yan kung hindi mali naman mo yun. Meron pa nakikipagtandem sa akin. Kailangan malaman natin. Hindi, ito yung pagpunta ko sa Juan. Ito yung kukwento ko muna. Sa Gisag ng Laguna. Ito yung sinasabi ko, nagpunta ako sa Kapitolyo ng Santa Cruz. Nandiyan sa Santa Cruz. At pagkatapos ay tinagpo ko yan. Ayan ang mayor ng Santa Cruz. Napakaraming tao. Namimigay siya ng mga 4-piece. At saka iba't iba pang mga regalo.
Napakaraming kapatid dito na bumati sa akin, kaya gusto kong ipasinag yan. Opo. Yung sinasabi ko sa inyo kanina na may pagmamalaki pa na binubulong sa akin. Yung provincial assessor, sabi ko nga sa'yo, ay kapatid pala. Yung provincial sa jail, ano nila. Opo, provincial jail. Provincial jail. At saka napakarami pang mga kapatid na siguro mga 15 ang lumapit sa akin. O ngayon, iwanan natin yan. Yung iba pang mga posters na kasama kayo. Direct. Opo, Ayan. Ayan. Ayan, yung tumatakbong gobernador, dating Congressman Sol Aragones. Sa Laguna rin, opo. Ayan, nga pala. So itong si Sol Aragones, mga kabalitaan, sa mga hindi pa po nakakaalam, siya po ngayon ang number 1 sa survey. Yung survey na yan ay nilampaso itong si Attorney Google, Dan Fernandez, mga kabalitaan. So sana manatili ho siya sa pang-apat at huwag niyo pong iluklok dyan sa Laguna bilang gobernador niyo po kasi maubos lang yung pera niyo dyan. Hindi natin alam kung saan ginasta ho. At iwan ko lang kung magkano hihingin nito sa kanilang boss dyan sa Kongreso para ho ipamumudmud ho niya dyan sa inyong lalawigan. Tanggapin niyo po kung mamimigay itong si Dan Fernandez aka Attorney Google, mga kabalitaan. Mas mainam na kung ayaw nyo ni Sol Aragones, may isa diyang mabait na babae rin, mapagkakatiwalaan. Kayo na ang bahala. Basta huwag nyo nang isama ho dyan si Dan Fernandez sa Attorney Google, mga kabalitaan. Maging kawawa ho kayo dyan sa Laguna. Bakitandaan nyo po, mga kabalitaan, yun lang po yung pakiusap po natin sa inyo. Pakiusap lang po ito. Hindi ho ako dumidikta sa inyo. Pakiusap lang na huwag na ilagay dyan, ibalik sa Laguna na magiging opisyal nyo pa po. At problema lang ang abutin nyo dyan, mga kabalitaan. No. Ako pa yung pinakamalaki kaysa sa kanilang mukha. Nakita mo, sasabihin ko pa, huwag mo ko ilalagay dyan. So ito ay hindi kayo nagpagawa nito? Hindi ako sila yung nagpapagawa. Ngayon gusto ko kung nakikinig sana at nanonood yung vlogger na babae. Alam mo, kung sino ko man, dahil di ko naman siya kilala. Primitive na rin yun. Huwag ka naman gagawa ng gano'n na para bang palalabasin mo ng mga kapatid namin na ikinaihiya ako. Samantalang, sabi ko nga sa'yo, sana makasama ka doon sa mga sorties namin para makita mo kung paano yung pagtanggap nila sa akin. At saka itong nakikita mo ito, sana nanonood ka rin. Hindi po ako may gawa niyan, sila po. Wala po kong gastos dyan. Ayan, gobernador ng kanyang tinatakbuhan. Gobernador ng Laguna po yan. Meron pa. Sige, direct, baka makita pa natin yung iba. Ayan. Tumatakbong senador, si Vic Rodriguez. Opo. Kasalanan ko ba kung isabit ako doon sa truck na ginagamit nila, Jen? Gusto ko lang patunayan, doon sa vlogger na yon. Miss, kung ano man ang pangalan mo, masyado ka namang, mali ka naman. Dito nga. Ngalanan mo, attorney, para pagpiestahan ho natin dito kasi kailangan ho natin malaman kung sino yung babaeng yan. Araw-arawin ho natin yan dito babatiin. Pati pamimigay na lang ng kung ano, nakasabit pa yung... Barangay Tugtog. Saan po yung Barangay Tugtog? Hindi ko naman teritoryo yun . Hindi ko naman headquarters yan. Makikita mo na nakalagay yung mga pangalan. Pero ito po, parang nila sa akin. Siguro yung kagustuhan nila. Palaging may pag-asa kay Marcoleta. Yan. Sinasabi pa nila yung pangalan ko . Wala ako dyan. Hindi ko teritoryo yan. Pero tinuturuan nila yung mga tao. Sabi pa nung isa na lang po iboto natin kanila. Ngayon, sasabihin ko ba sa kanila, Jen, Nelson, na itigil po ninyo yung ginagawa. Ayan po mga ginagawa nila. Gusto nila suportahan kayo, hindi ba? Ayan. Binabagit ang pangalan. Sige, direct. Yan. Kilala niyo yan. Congressman Gaston Bunting. Doon sa Paranaque. Sasabihin ko ba sa kanya, Congressman, huwag mo nang gagawin yan. Yan na naman, kumakandidatong mayor naman sa Santa Ana. Santa Ana, saan po yan? Pampanga. Ayun, nakita mo yung pangalan ko nilagay doon. Pati yung middle name ko nga nilagay pa . Para malaman nilang taga-Pampanga kayo, Kong. Sige pa. Yan. Lumalaban ng board member sa Pampanga. Nakikita mo yung litrato ko kahit medyo maliit lang pero nilalagay nga nila. Anong ibig sabihin ng lahat ng ito, Nelson? Talagang gusto nila kumaisa. Ayan, mayor ng Mexico, Pampanga. Ganun ba? Yung kapatid niyan, pinakulong ko pa .
Kaya maniniwala ka. Ito, magtataka ka. Si Mayor Tumang, yan ang kumakandidato. Kapatid niya yung pinakulong ko. Isipin mo. Yung kinontempt nyo sa ano, nakulong. Ayan, kasama yung litrato ko. Miss, kung nakikinig ka, sana makita. Ayan, mayor na naman yan, lumalaban ng vice mayor, sinama na naman ang pangalan ko. Ibig ko sabihin, napakarami pong kumakandidato na talaga pong gusto nila akong makasama. Ang motibo po ay nasa sa kanila. Hindi ko naman po kayang panghimasukan. Ang tanging naiisip ko lang, gusto lang nila akong makasama siguro. Baka sakaling ako po ay nakatutulong din sa kanila. Plus factor sa kanila yun, Kong. Maaari. Kasama nila kayo. Ikaw ba isasama ka sa isang tarpaulin kung wala silang maaring makuwang ganansya halimbawa? O ayan. Sa Arayat yan. Arayat, Pampanga. Nakita mo bang ako bang pinakamalaki ang Parang litrato? kayo nasa likod ng mga kandidato, Kong. Sana matauhan itong babaeng vlogger na ito. Na wag mo nang kalantariin yung mga kapatid namin sapagkat kami ay kami matatag. Ang amin lang iniiwasan dito, baka meron kang mailigaw Baka meron kang baka may maniwala sa iyo Masakit ang loob ko kahit isa lang o dalawang mapaniwala niya diyan Tama naman. Kasi dapat nating ituwid ang mali. Totoo po, Kong. At saka may mga tao kasi... Yan, saan ba yan? Ayan, isa pa yan, Sa Team Mindanao Saga. yata. Saan ba ito? Sa Mindanao yata yan. Di mo sabihin, napakarami nila dyan na iba-ibang posisyon na kanilang tinatakbuhan na talagang gusto nila akong isama. Baka meron pa. Wala na Tawag yata. kasi dyan kung sa marketing, parang branding no? Kung ano yung paniniwala nyo, kung ano yung paninindigan nyo, kung ano yung pinaglalaban nyo, gusto nilang makilala na yun din ang posisyon nila. Siguro nga, gusto nilang ma-associate dun sa aking paninindigan. Wala naman siguro masama doon din. Kung yung paninindigan ko, inaakala nilang tama naman. At gusto nilang katigan yun. Sino ba naman ako na sasabihin sa kanila, wag nyo akong tutularan, wag nyo i-associate ang sarili nyo sa akin. Pero pa isa pala, Kong, may nakita pa kayo sa Candelaria, Quezon. Si Mayor Maki Buong Galing. May mga pictures, may mga posters din po kung pinicturean nila na kasama siya. Ang dami po sa buong Candelaria, Kong. Disyembre pa lang dyan. Sinasabi ko. Baka mamaya yung babae niya, pagka umabot ng halimbawa January, baka malito na siya sa dami ng mga tarpaulin. Kaya medyo ngayon pa lang, mag-isip ka na, Miss Vlogger, dapat maintindihan mo na marami talaga ang kumakatig sa paninindigan natin. Pero ako naman, Kong, yung mga kapatid, na lalo na po yung mga malawak na kaisipan, naiintindihan po yan, Kong Wala akong duda dyan. Wala akong duda. Ang problema niya lang doon sa vlog niya, meron pa naman siyang parang pamagat. May clickbait po. Pinatitiwalag na ng kanilang mga kapatid. Talaga. Siyempre, alam mo, nakita mo, kagigising mo lang Hindi ka pa nakakahigop ng kahit anong kape. Mabubuwisit ka rin dyan di ba? Kaya minsan, Kong, pasensya na po. Ako naman, Kong, maniniwala ko, ayaw nyo ng kaaway. Pero para sa akin, Kong, makinig ang isip nun. Makinig talaga. Makinig ang isip po ng babae ng vlogger na yan. Siya, hindi na natin siya pinapansin Yung maaari lang na mailigaw niya, madaya niya, yun ang ating gustong, yun ang gusto nating mabantayan, maitama, para wag siyang mahiwalay. Ayun. Ako naniniwala, Kong, habang paparapit ang eleksyon, paramihan pa po ng paramihan na pwedeng mga tumatakbo, lalo sa local elections, ay isasama po ang inyong mga larawan, Kong. Pwede ho talaga mangyari. Maaari namang mangyari yan. Palagay ko baka masira ang ulo ng babaeng vlogger na yun. Kasi sana naman wag, ang akin lang gusto baka mangyari. Baka mahimasmasan naman, ituwid niya yung sarili niya. At maaring isang araw mag-text sa iyo, Jen. Sabi niya. Humingi siya ng dispensa. Tatanggapin naman natin. Kasi in-isolate niya yung isang billboard lang na isang taong kasama niya. Palagi ko naman nakikita niya yung kamukha nung pinakita natin yung isang congressman. Nakabalagbag na pagkalaki-laki doon sa may eleksyon. At meron pang katambal yun. Nandun sa may malaking, hindi ko Startolya, papuntang Batangas. Dalawa yun Hindi mo lang niya nakita yun. Kung Wilbert yan,
Opo. Maniniwala ka na. Hindi, iba pa yung kay Wilbert. Yung sinasabi ko ganun sa iyo, po. yung tumatakbong congressman ng Laguna. Naglagay sa SLEX at saka doon sa papunta sa Batangas. Dalawang mag-asawang malaking billboard. Hindi ba niya nakita yun? Eh kasi dito at akong kinukulayan nila kasi ang kasama niyo raw si Ginoong Apollo Kibuloy tapos pagkalaki-laki doon sa NLEX, kapansin-pansin kasi talaga. Hindi niya alam, parehong kandidato yan. At kanyang ini-insinuate, ako ang gumawa. ako nag-install. Kayo At nag-initiate. para lamang siguro makaagaw pansin, isinama ko daw siya. Ayun naman ang pangit doon sa... Hindi ko malaman kung saan papunta yung analysis ng babae na yun. Hindi kaya inaway ng asawa yun, kaya nagkagano. Hindi, ako baka sa tingin ko pa, wala pa asawa yun kong. Sige pa, bayanan natin. Importante lang ay naipaliwanag natin. May tama natin, may paliwanag natin para sa ating mga kababayang pwede niyang mailigaw, baka sakali. Totoo po ko. Ayan. At saka yung mga nagtatanong din po, at least nasagot na po natin ngayon. Ano, Naghahanap ng paliwanag. Oo, kasi may mga nakapanood ata ko, may mga nag-share ata ng vlog na yun. Sabi ko, imposible ka ako. Mamaya manood kayo sapagkat magpo-programa tayo ngayon. Kasama ko ang Kong Dante Marcoleta. Anyway, yaman din lamang nagpakita kayo ng mga larawan at video, Kong. Ituloy na namin ni Nelson. Ito rin po naman ay may kinalaman sa mga larawan at mga video na paghahanda po sa iba't ibang mga lokal ng Iglesia ni Cristo, Kong, para po sa ating malaking pagkilos sa mga darating na araw. Tuloy-tuloy, ano? Opo, yan po ko. Agusan del Sur. Agusan del Sur. At sinasabi nilang, Jen, Kong Dante, Nelson, handang-handa kami sa malaking gawain ng Iglesia. Oho. At tuloy-tuloy daw po ang kanilang pagpapanata para sa kapayapaan ng ating bansa. Ayan. Ito po naman, Camarines Norte, Kong. Ayan. Kahit may share line, umuulan, ano? Oo. Tuloy pa rin, Yan. Ilan pa lamang po yan. Ito naman ay Camarines Sur, yung kabilang banda naman ng Camarines. Ayan. Iba't ibang lokal. Opo. Ayan. Ayan yung sinasabi mo, Jen. Ayun na, yung sa amin. Ay, salamat. Nakakauwi na ako ng mapayapa sa lugar namin, Kong. Marami na pong paggabanta sa akin doon. Kasi hindi pinapakita yung video. At tagal Doña Faustina Housing. Parang kilala ko yung harap ng kapilya na yan. Opo, lagi kayo dyan. Alam ko kung saan ako pumaparada dyan. Opo, sabi sa akin Jen, pagka hindi mo pa pinakita sa araw na ito, binababalaan ka na namin. Hindi ka na namin papapasukin dito. Ayun, yun, okay na po ako, ha? Ayan, mga taga Doña Faustina. Nalabawi ka na. Opo. Ito naman, mga taga Laguna. Iba't ibang lugar sa Laguna yan. Nako, talaga naman, marami din po. Ilocos Norte. Ilocos Norte naman. Tuloy-tuloy po yung paghahanda. Mabalakat. Ayan. Pampanga. Sa may bahagi po ng Pampanga North. Nueva Ecija. Yan po kung pinakikita natin sa kanila yung pagkatapos ng pulong. Kasi alam nyo naman, bawal ang cellphone sa loob ng kapilya, di ba? Kaya ang ipinakikita natin, ayan. At saka yung naglalabasan na po sila. Oriental Mindoro. Ayan. Nagtatanong na nga dyan Parang may konting... Ito pala kong Templo Central. Sinasabi magagalit sa atin ng... at least kayo mahaba-haba na. Ayan. Veterans Village 1. Ano daw ang purpose ng... Village 2. Ano daw ang purpose? Opo. Ang atin pong purpose para sa kapayapaan, Kong. Ito pong rally na ito na isasagawa ng Iglesia ni Cristo, Kong. At saka para suportahan po ang paninindigan ng Pangulong Bongbong ang kanyang opinion na no to impeachment. Dahil walang kahihinat na nito. Opo. Matatali ang oras ng mga mababatas at walang ibubunga mabuti kahit sa isang Pilipino man lang. Diba? Sayang daw oras May mga kumalat po mga pictures at larawan ang nilagay. Yun daw rally ng Iglesia ni Cristo against injustice. Wala po ako narinig na ganun, Kong. Mukhang may lumabas lang po sa mga pictures, mga video. May mga gumagawa. Opo. Ang Iglesia ni Cristo daw po, kaya magkakaroon ng rally against injustice. Hindi po. Ang amin pong rally, gaya po ng aming binabanggit, ay para po sa kapayapaan, kapakanan po ng ating bansa, at para sang-ayunan po, suportahan ang opinyon ng Pangulong Bongbong na no to impeachment. Opo, wag niyong ililihis kasi iba kong parang inililihis
O di kanya, hindi kinakampi nyo kasi BP Sara, sabi gano'n. Ayun nga sabi nila. Pero Pero teka lang. kinakampihan din natin si BBM. Opo. dapat nilang maunawa na kinakampihan natin dito yung kapayapaan ng bansa kong. Kasi at ang kapakanan ng taong bayan. Nagkasundo yung dalawa no? Oho. Na ang parehong gusto nila ay wag nang mag-impeach. Ang sabi nila, hindi, ang higitan niya makikinabang si BP Inday Sara. Hindi, mali po kayo. Ang higit na makikinabang kapag kayan po yung nangyari, ang taong bayan. Hindi po yung dalawang partido ko. Kasi yung mga nagtatanong na yun ang takot na takot. Yun nga po. Di ba? Putlang-putla nga po sila kung. Kung ako naman ang tatanungin siguro, lalo ko silang tatakutin. Abay, ganun mo ba? Ay, paano ngayon ito? Subukan nila sa akin magtanong, Jem. Ayaw na lang akong tanungin. Ganun mo ba? Ay, nako. Anyway, sana po naman ay maunawaan natin itong mga bagay na ito. Sino ba ang kukontra kung ang pag-uusapan ay pagkakaroon ng kapayapaan sa ating bansa? Yun ang sinasabi Sino sa tingin mo ang matinong tao ang kukontra dyan? Kung matino ka, hindi ka kukontra dyan. Ang kumukontra dyan, Kong, ay yung mga ang gusto ay kaguluhan sa Pilipinas. Hindi ba? May sariling interest ko, pag ganon. Ang gusto ay magkakampi-kampi tayo. Yes. Opo. Di ba? Magkakabaha-bahagi. At pagka nagkagulo tayo, ay sila naman ang papapel. Hindi Oo. Ganyan ang laging ginagawa ng mga yan eh. Alam na alam. Madali naman kwentahin yung mga yan eh. Opo. Alam na alam mo naman ang pagmumukha ng mga yan din. Di ba? Kilala mo na sila eh. Di ba? Opo. Kahit anong kulay yan ko, maintindihan nyo na agad yan. Mukha pa lang, kilala mo na eh. Opo. Ay, nako. Yan po ang nagpapaabuti ng pagsuporta dyan. Nakatuto kami sa SGM. Yun. Ka Orlan Sanchez. Pakisabi kay Ko. Ayun po, dito na tayo magtatapos. Tatapusin natin itong video ito. Importante ay nakuha na natin yung pagpapaliwanag ng INC patungkol sa kanilang rally dahil ito po ay rally para sa no to impeachment. So kinokorek lang ho natin yung ating binabalita sa inyo at ngayon po muli papasalamatan ho natin itong mga nag-comment patungkol ho dito at ngayon nabigyan na ho natin ng linaw at tuloy-tuloy lang po tayo sa pagkakalap ho ng mga impormasyon komprehensibo at mga pangyayaring hindi ho mapapanood sa mainstream media mga kabalitaan. At sigurado si Congressman Marcoleta, tuloy-tuloy na ho ito. Makakaupo na ho ito mga kabalitaan sa Senado. No? Palakpakan ho natin in advance. Yon, sigurado na. Hindi lang po maliban ho dito sa Pilipinas. Ay nako, kung pupunta ho kayo overseas, lahat lalo na sa Hong Kong, napuntahan na ba ni Kong yung Taiwan? Singapore, Malaysia, sana mapuntahan niya doon. Ang dami hong mga supporters ni Kong Marcoleta doon at yung mga kakilala natin sa Singapore, sa Malaysia ay nagsasabi ho sa atin na ay Marcoleta, isa na ho yan na iboboto ho namin lalo na po pag Marcoleta na yung pag-uusapan sa ating mga paksa. Nako, babahay no, talagang ewan ko lang kung manlalaki yung puso ho ni Marcoleta pag nababasa niyo yung mga comment na Marcoleta kami, Marcoleta kami, Marcoleta kami. So, bakit ko ba nasabi na sigurado na yung INC? Don't tell me, hindi ho sila bubuto sa kanilang kapatid. Sinamahan pa ng KOJC. Don't tell me, hindi nila bubutuhan itong si Marcoleta. At paano pa po yung mga ibang religious organization na tahimik lang ho? Na hindi ho sausaw ho sa usaping ito. Pero yung ginawa ng INC, sasabihin ko lang po, ay tuloy po sa Enero 13, 2025. Kasi may nag-comment na hindi daw totoo, hindi matutuloy, hindi totoo yung petsa daw dahil hindi pa daw inanunsyo. So, January 13 po, yung rally ho na gaganapin ng Iglesia ni Cristo mga kabalitaan. So dito na tayo nagtapos at sana kung nagustuhan nyo po itong programang ito, huwag kalimutan i-share nyo na po. Then sa hindi pa nakapag-subscribe, subscribe na ho kayo. At huwag nyo pong i-skip yung ads ho natin dahil yan po ay malaking bagay na ho sa atin dito. Dahil para ho mas tuloy-tuloy pa po ang mapupusigi ho tayo sa paggagawa ho ng reaction video na pagbigay natin alam sa mga kababayan natin abroad na may mga kalukuhang ginawa ang ating gobyerno laban ho sa ating VP Sara Duterte at sa mga Duterte ho mga kabalitaan. Kaya
Kita-kits tayo sa susunod pang mga video. Mamaya-maya po, babalik ko tayo. Matsalam ho sa inyong lahat. Overseas Filipino workers, mabuhay ho kayo Luzon, Visayas at Mindanao, saan mang sulok ng ating mundo na may Pilipino. Ang programang ito ay para sa inyo. Matsalam muli. To God be the glory. Mwah-mwah. Chip, chip. Peace out.